So what's up guys, at dahil nga OFW ang ating pag-uusapan, hindi na tayo magtatanong pa sa iba at lalayo kasi naging OFW si Mama. So siya na lang yung tatanungin natin about dun sa mga challenges, success at saka sa mga mental and emotional niya. So let's go! So ready na kayo? Ready na. Ito yung mga tanong ko. What are the challenges and success of being an OFW in terms of physical, mental, and emotional? Dun muna tayo sa physical. Physical. Pagdating ko sa Riyadh, Saudi Arabia, ang unang trabaho ko doon ay isang caregiver. Mahirap dahil ang aking inaalagaan ay hindi na nakakabangon. Paali-alipod na lang siya pag nakaupo siya, paali-alipod na lang siya sa sahig. Pinapalitan siya ng diaper, lahat ng pag-aasikaso ay ibinuhos ko doon sa matanda. Kahit hirap na ako. Sobrang laki ng aking inaalaga ang matanda. Mahirap buhatin, mahirap, basta lahat ng bagay ay mahirap para sa akin dahil napakalaki niya. Hindi na nga siya nakakakilos ng maayos dahil may sakit siya. Mahirap ang trabaho dahil lahat ay akin. Mag-isa lang akong katulong doon. Akin ang lahat ng trabaho sa bahay, nabaluto, linis, lahat. At lalo ang pinakamahirap doon kapag mayroon silang mga bisita, may party sa bahay. Siyempre nag-iisa lang akong katulong kaya akin lahat ang kilos. Tutulog ako, 4 na oras na lang, tapos gigising na uli ako, trabaho na uli. Ganon kahirap sa Saudi talaga. Ganon kahirap mag-isang OFW. Talagang kahit pagod ka na, hindi ka pwedeng umupo, hindi ka pwedeng magpahinga muna saglit. Bawat oras, bawat minuto, kailangan may ginagawa ka doon sa Saudi. Ganon ang trabaho ng isang OFW. In terms of tapos na ba? In terms of mental and emotional, kasi parang parehas. Yan, yung emotional naman, yan na. Kapag, sa Saudi kasi, ang mga amo, bawal ka talagang gumamit ng cellphone. Yan ang kauna-unahang ayaw nilang batas nila yan sa mga kadama nila. Ang gumamit ng cellphone. Makakagamit ka lang ng cellphone kung andun ka lang sa loob ng iyong kwarto. Doon ka lang pwedeng gumamit ng cellphone. Ngayon, siyempre, namimiss mo yung mga anak mo, ang pamilya mo, namimiss mo, siyempre gagawa ka ng paraan para makausap mo yung mga anak mo, ma-chat mo yung mga anak mo. Ito pa, isa pang tanong. What are the reason why you left Philippines? Kasi nga, sa hirap ng buhay natin dito sa Pinas, lalo na ako, napakadami kong anak, napasok lahat yan. As of now, ang napasok kong anak ay 4 na. 2 college at saka 2 high school. Sa hirap ng buhay natin dito, Diyos ko po, lalo na kami ngayon nangungupahan kami ng bahay. Kapag wala kang income, saan ka kukuha ng pangbayad ng bahay, pambaon ng mga bata, lahat-lahat, etc. Kaya naisipan kong mag-apply sa ibang bansa. Sa kagandahan naman ay ako naman ay natanggap nga. Kaya yon. Tapos, why you choose that country? Bakit nyo na isip sa Saudi? Actually, hindi ko naman yung inisip na doon ako pumunta sa Saudi. Yun lang talaga ang open country na sa katulad naming may mga edad na, yung Saudi. Kaya doon ako napunta sa Riyadh. Yun lang. Pero mayroon pa rin akong another apply na naman ulit sa Dubai. Okay. Sana naman wish ko lang matanggap ulit ako. Sana nga matanggap. So, yun lang mama mga katanungan ko. So, bye-bye na. Bye-bye Bye-bye po sa guys. inyong lahat.